sa luha ng kalikasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin sa Diyos ang kanyang habag at awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagtupad sa kautusan? Hindi. Kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo, sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagsunod ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat, yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't
paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko na sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga iskriba at mga pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapanalig. Naalala ko lang po ang sinasabing, opposition is participation. Opposition is participation. Hindi po nangangahulugan dahil nag-o-oppose po tayo, kumukontra po tayo, nagrereklamo po tayo, o di kay pinupuna natin yung pagkakamali, tayo na ay mga kalaban. Tayo minsan ay nagrereklamo, minsan pinupuna ang pagkakamali dahil gusto natin na makibahagi. Minsan ibig natin na maging maayos at maging mabuti ang ating patutunguhan. Kaya po, nag-o-oppose tayo, pinupuna natin yaong pagkakamali. Naalala ko lang po ang isang post sa isang Facebook
no, ang larawan ni Jose Rizal, no, nakalagay doon. At sa kanyang larawan may isang caption na nagsasabi, no, ang sabi po doon, ang kalayaan na ating tinatamasa ngayon ay bunga ng isang taong di natatakot magreklamo, di natatakot na punain ang pagkakamali. No, ang mga ating mga bayani ay nagpapatunay lamang nang sila ay nanindigan sa katotohanan, nang sila ay pumuna sa pagkakamali, lalong-lalo na sa mga nasa kapangyarihan, ay hindi nangangahulugan na sila ay kalaban. No? Naninindigan lamang sila. Sila ay lumalaban upang tayo ay magkaroon ng isang malayang lipunan. Mga kapanalig, sa Ebanghelyo ni San Lucas, hayag po na si Jesus ay isinasalarawan bilang isang propeta. At sa Ebanghelyo nga po natin ngayon, ang ating Panginoong Jesus ay nangungusap tungkol sa mga propetang ipinapapatay sa mga magulang o mga ninuno ng mga Pariseo. At dito'y nakikita din naman ni Jesus, no, ang kanyang kahihinatnan bilang isang propeta. In fact po, ang tagpo ni Jesus at ng mga Pariseo at mga eskriba ay nangyayari noong si Jesus ay naglakbay patungong Jerusalem, kung saan doon sa syudad ng Jerusalem ay pinapapatay ang mga propeta. At gayon din naman, no, sa syudad ng Jerusalem, doon din po matutupad ang kahihinatnan ng pagkapropeta ng ating Panginoong Hesus. Mga kapanalig, sa panahon po ng mga propeta, sila po ay kinasusuklaman at sila ay pinipersecute ng mga nasa kapangyarihang namumuno sa lipunan. Pero pagkatapos po sila ay namatay, no, napagtanto ng mga tao na ang kanilang sinasabi, ang kanilang paninindigan ay naaayon sa katotohanan. No? Naaayon sa katotohanan ang kanilang pinaglalaban. Kaya nga naman po, yung mga descendants ng mga pumatay sa mga propeta, ang ginawa po nila ay gumawa sila ng isang magagarang puntod para sa mga propeta bilang pag-alala, no, at bilang kanilang pagbibigay pugay sa mga propetang nagsakripisyo para sa katotohanan. Kaya nga naman po, no, ang ginawa ng mga, no, descendants ng pumatay sa mga propeta ay nagpapatunay lamang na talagang mali ang ginawa ng kanilang mga ninuno. Nagpapatunay lamang na, no, talagang naaayon sa katotohanan ang ipinaglalaban ng mga propeta. At ibig sabihin na ang mga propeta ay talagang ang kanilang naging papel ay upang, no, suwayin o putulin ang mga gawang kabuluktutan, ang mga gawang di naaayon sa Diyos, ang mga gawang, no, kasamaan. At ito din naman po ang magiging kahihinatnan ng ating Panginoong Hesus. No? Ito ang kanyang ginawa sa harap ng mga Pariseo at Eskriba. Hindi siya natakot na sabihin ang katotohanan. At alam po natin ang kanyang maging kahihinatnan nang siya ay pumasok na doon, no, sa syudad ng Jerusalem. Mga kapanalig, sa ating unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, ang sabi po ni San Pablo na tayo na nakiisa sa ating Panginoon ay gayon din naman nakabahagi, no, sa kanyang pamumuhay, ang kanyang banal na pamumuhay.
At nangangahulugan ito, mga kapanalig, nang tayo po ay bininyagan, ibig sabihin nakatanggap tayo sa banal na pamumuhay ng Diyos. Nakatanggap tayo sa pagkapari, pagkapropeta at hari ng ating Panginoong Hesus. Kaya ibig sabihin, mga kapanalig, nung tayo ay bininyagan, tayo ay naging mga propeta. Nung nakabahagi tayo sa pagkapropeta ni Kristo. At mga kapanalig, ano nga ba ang mahalagang papel ng isang propeta? No, ang isang propeta ay maninindigan sa katotohanan ng Diyos. Itatakwil niya ang kasamaan. Itatakwil niya ang mga masasamang gawi. Itatakwil niya ang mga gawang hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ito po ang magiging papel ng isang propeta. Kaya po, mga kapanalig, pag may mga taong nag-o-oppose po sa atin, may mga taong pinupuna ang ating pagkakamali, wag po agad tayong magalit. Wag po tayo agad natin silang susugurin. Baka mapareho tayo sa mga ninuno ng mga Pariseo. Pinatay nila ang mga propeta na nagsasabi ng totoo. No, mas maigi na pagnilayan natin, no, ang sinasabi ng iba, maaaring ito ay may katotohanan. At maaaring ibig lamang nila na maging maayos at maging mabuti ang ating buhay. Isang buhay na naaayon sa Diyos. At tayo din naman, mga kapanalig, bilang mga propeta, no, ang paanyaya sa atin ay manindigan tayo sa katotohanan. Itakwil natin ang mga katiwalian na nangyayari ngayon sa ating lipunan. Maging mga pagkakamali o mga masasamang gawa na nangyayari sa ating pamilya, sa ating sa loob ng ating mga kaibigan, o kaya mga masasamang gawa na nangyayari ngayon sa ating komunidad. Yun ang isang pagiging propeta. Pero mga kapanalig, nakakalungkot na sa panahon natin ngayon, kung sino pa yung gumagawa ng mali, sino pa yung gumagawa na hindi naaayon sa Diyos, sila pa yung ating pinapalakpakan. Sila pa yung ating pinupuri at sinusuportahan. Ibig sabihin lamang noon, hindi tayo nakikiisa sa buhay ng ating Panginoon. Hindi natin pinaninindigan ang ating pagiging propeta, kung saan tayo dapat ay nakatayo, pinaglalaban ang katotohanan ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, pasalamatan po natin at ipagdasal yaong mga taong talagang nagsakripisyo, mga taong talagang naninindigan sa katotohanan, mga taong ipinaglaban kung ano ang naaayon sa Diyos. Kahit sila ay pinipersecute, kahit sila ay kinasusuklaman ng mga nasa kapangyarihan dahil sila ay pumupuna sa mga mali, nagrereklamo sa kanilang mga hindi magagandang gawa. Pero itong lahat, ang kanilang pagiging propeta ay upang magkaroon lamang tayo ng isang pamayanan na malaya, isang buhay na maayos, isang buhay na naaayon sa Diyos. Ipagdasal po natin sila, mga kapanalig, hindi po madali ang kanilang pinagdadaanan ngayon. At gayon din naman tayo, sana magkaroon tayo ng lakas ng loob, upang panindigan natin ang ating tinanggap sa binyag, ang ating pagiging propeta. Naway, panindigan natin ang katotohanan at itakwil natin ang gawa ng kasamaan. Siya nawa.
Hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o pagpapakitanto lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit naway makita ang mga pagpapagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumao na sa buhay na ito'y naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo magitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa magpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami nagtubos mong tunay. Poong Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming kanan. Poong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isanasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluhin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ialay natin ang ating mga panalangin sa dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, ito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ng panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa pamamagitan ng anghel ay ipinangako mo kay San Roque na iaadya mo ang sino man na tumawag sa kanya laban sa anumang peste at nakakahawang mga sakit. Ipinapanalangin namin na sa pamamagitan ni San Roque ay adya mo rin ang aming mga tahanan, barangay at pamayanan laban sa anumang kapahamakan sa kaluluwa at katawan sanhi ng pandemya. O kabanal-banalang San Roque, maawa ka sa mga nagkasakit at naghihirap sanhi ng krisis na ito. Nawa sa pamamagitan mo ay matamo nila ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman tulad ng pagpapagaling mo sa mga may sakit gamit ang krus sa iyong dibdib. Ngayong ikaw ay nasa langit na, O San Roque, naway idulog mo ang aming mga panaghoy at pagtangis at hari nawa ay matamo namin ang paglakas ng aming kaluluwa at katawan habang aming pinaglalabanan ang mga pagsubok at hilahil sanhi ng pangkalusugang krisis na ito. San Roque, muling itinataas sa iyong pamamagitan ang kaligtasan namin sa pandemyang COVID-19. Ito ay aming samot hiling sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. San Roque, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang ating banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.